Okay, let's pray. Our great God, we thank you for this hymn, a hymn of hope, a hope of glory, when we shall see you as you are. Face to face, we are going to behold your glory, and that day will be glory for us indeed as well, for we shall be glorified forevermore. And we can sing that friends we have not seen long ago, we are going to behold them as well on that day. So give us the glimpse of indeed this hope, that it may encourage us in spite of the heavy storm. We might look at your glory and at the coming glory of which all these calamities will be gone. And we are going to enjoy the new heavens and the new earth with your presence. And so we thank you again. And we commit our Sunday school to you. Be with us throughout the day. With the threat of the storm, we do pray that you will give us the courage to gather together in spite of this threat. So we commit this to you. We pray for your blessing to be upon us. In Jesus' name we pray. Amen. So magtutuloy tayo sa pag-aaral natin at last Sunday ang ating pinag-aralan, introduction sa revisiting millennial views. At itutuloy natin ngayon at titignan natin una sa lahat yung tinatawag nating pre-millennial views. Right? Ayan. Yan ang ating topic. So kung may handout kayo, medyo buong-buo yan. Mayroon pang chart yan na pinaghirapan ko. Sa akin, colored. Magastos. Sa inyo, draft na lang. Black and white na draft print na lang. Ayun. So anyway, ang gagawin natin this morning is to take up dispensational, pre-millennialism. Ayan. Dispensational pre-millennialism. Ang bagal naglalag yung ating, ang tagal niya. Anyway, yun ang gagawin natin ngayon. So as we begin looking at this, gusto kong tignan muna natin ang theological framework ng dispensationalism. Ang dispensationalism actually became popular during the middle of the 19th century when Nelson Darby went to the U.S. and taught his view on the dispensational eschatology. And then it was popularized doon sa Bible na Scofield Bible kasi nandoon yung dispensationalism. And for most denomination, from there on ay naging dispensational ang view nila in terms of the end times. Karamihan. So actually in the Philippines, before the Reformed Baptist came, ang only eschatological view that is being held by most of the evangelical churches is dispensationalism. Whether you are a fundamental Baptist church, a Bible Baptist church, a Pentecostal kind of church, ang only known then na eschatological view ay ang dispensationalism. Of course, when the Reformed doctrines came, nagkaroon ng maraming literature about eschatology at na-introduce na ang view ng post-millennialism, premillennialism, historic premillennialism, at doon nakita na yung dispensationalism is a eschatological view that is not so much consistent to the view of our blessed hope. But among the Reformed Baptists or the Reformed churches, merong mga various different views pagdating sa eschatology. We have historical premillennialism being held by Spurgeon, of course, and very few Reformed theologians hold the premillennial view, historic premillennial view. And then we have B.B. Warfield and also John Bunyan, ayan ay mga post-mill ang kanilang view sa eschatology. And then of course,
ang amil o amillennialism, ang nag-hold ng view na yan ay una si, think, yung modern ngayon ay si William Hendrickson, of course, but it was the position of this well-known theologian, sino ba? Kalimutan ko na, nag-slip na sa mind ko ang taong yun. Anyway, mamaya pag naalala ko, nagsi-senior moment ako, hindi ko maalala masyado. Pero, so during the early Reform view, mostly ay post-mill. Puritans mostly are post-mill and amil as well. Kasi at that time, walang difference, walang distinction ng post-mill at amil. Iisa lang yon at that time. Kanya lang, nung nagkaroon ng pagtanaw sa nature ng post-mill, nung millennium, before the coming of Christ, nagkaroon ng iba. Kaya nahiwalay ang post-mill sa amil. So yun ang gusto nating tignan ngayon. Tignan natin how yung theological framework ng dispensationalism muna. Ang dispensationalism, tinitig nila yung history of God's dealing with these creatures as periods of different dispensations. So it does not work within the framework of covenant theology. Yun ang isang malinaw sa dispensationalism. God deals with different dispensations that are not related or a continuation of one dispensation to another. So yun yung makikita natin doon. And ang view ng dispensation, each dispensation, nag-iiba ang isip ng Panginoon. For every dispensation, God changes His mind. So, iba na naman ang dispensation, God changes His mind. So, sa view ng dispensationalism, pabago-bago, nagbabago ang isip ng Panginoon. Hi, welcome sa... Uy! Parang familiar face. Welcome sa inyo. Ayan yung makikita natin, ano? And so, yung seventh dispensation ay ipapakita ko sa inyo sa isang chart. Yung before the final state, yun ang makikita natin. And then yung these dispensations underscore their tenet that God's redemptive plan changes over time and is not governed exclusively by covenants. Kasi sa atin, ang Reformed doctrine kasi, it is yung framework natin, ang pagtanaw ng redemptive plan ng Panginoon is through covenant theology. Doon natin nakikita how God unfolds yung plan of redemption through covenants. Pero sa kanila hindi. So yun yung makikita natin. So yung redemptive plan ng Panginoon, nag-iiba its dispensation. So yun yung makikita natin. So ito yung chart lang, nakinuha ko lang sa internet. Meron silang dispensation of innocence during the time before the fall. And then after the fall, until the flood, yung dispensation of conscience. Hindi ko na-explain yun, hindi naman ito yung topic natin. And then from flood to Abraham, makikita natin yung human government, in-establish daw doon ang dispensation of human government. And then mula sa kay Abraham to Moses, yung patriarchs. And then Moses to Pentecost, yung law. So yan ay God reaching mankind through intermediary, si Abraham and Moses. And then, pagdating sa New Testament, yung dispensation of grace. And then, yung final dispensation, yung dispensation of millennium, from Pentecost to the establishment of the kingdom in Israel, earthly kingdom, until the final state, until the end, and then the final state. Yun yung makikita natin doon. Ang concern natin, siyempre, yung dispensation ng millennium, how they view the dispensation of millennium. Pero you will notice here that from the time of Eden until New Testament, there is no grace there. God deals with people according to what man does, human works, yung makikita na natin. So it is primarily yung about law, about obedience lang, ganun. And makikita natin yung grace
ay matatagpuan lang sa New Covenant. Doon lang pumasok ang grace. So, yan yung makikita natin na kapag ka yung grace ay naganap lang sa New Covenant, definitely, ang magiging conclusion o implication, anong meron sa sa Old Testament from Adam to Christ? Anong meron? If there is no grace there, kasi ang dispensation of grace na nangyari lang yan nung dumating si Christ, so definitely, walang grace doon. And so, it's God looks His dealings with men is according to what man does. So, papalit-palit siya ng isip niya doon sa bawat dispensation. So yan lang yung overall, makikita natin na yung theological framework ng dispensationalism. And then tignan natin ngayon ano ang basic premise ng dispensationalism? Una, tignan natin. Kasi ang dispensationalism, literal ang approach nila sa Biblia. So, mahirap yon kasi ang Biblia is, yung genre niya, iba-iba. May narrative, historical yan, mayroong poetry, mayroong prophetic na mga literature. And with that, iba-iba ang niyan ang paraan ng pag-interpret. You don't interpret prophecies literally, ay maguguluhan ka. And so, kaya lang sa kanila, maski prophecies are interpreted literally. So, pag dumating sila sa Revelation, literal lahat yung mga parang hindi mo maintindihan mga images doon. So talagang idodrawing nila, ganito ang itsura niyan, ganito. Literal kasi. And so kaya pagdating nila sa Revelations 20, literal din na meron literal 1,000 years. Ganun din ang kanilang interpretation doon. So tinanong ni Monique last Sunday yun, paano natin, kasi ang Genesis sabi niya, it's the beginning, the first book of the Bible, and then yung Revelation is the last book of the Bible. Sa Genesis, kasi it's a narrative, it's the story of creation. So, i-interpret natin yun, literally, yung 6 days creation, 24-hour a day. Yun yung makikita natin, hindi siya yung geological days na napaka-million, na parang symbolical siya na millions of year per day. Pero hindi ganoon kasi literal ang creation Yun yung maliwanag doon. Pagdating sa Revelation kasi, yung last book, hindi ito narrative, hindi siya story, it's a vision na nakita ni John, pinakita ng Diyos kay John. And so it must be interpreted as visions. Kailangan makita yung symbols ng mga visions na yun. So isa sa basic premise ng dispensationalism, yung discontinuity ng plano ng Diyos sa Israel and the church. So ang nangyari kasi dahil Israel rejected Christ, kaya nagbago yung isip ng Panginoon. Teka muna, hindi ko may establish ang kingdom sa Israel, yung earthly kingdom. Postpone muna natin. Naging incidental, afterthought ang church. So church muna. Yun nangyari. Kaya nagkaroon ng church dahil ni-reject ng Israel ang kingdom. Kaya ganun ang pananaw nila, no? Nagbago ang isip ng Panginoon. Church muna. So nagkaroon ng church age, pero itatayo ulit yung kingdom na yon in the millennium. Yun yung makikita natin, ano? Yun. So, in other words, yung kingdom deferred dahil ni-reject ng Israel, pero merong future kingdom that will come during the millennium. So, yun yung nakikita natin. Ano? Gusto nyo ba ng Diyos na papalit-palit yung isip? Ngayon, liligtas ka niya, bukas hindi na. Ang hirap, kung gano'n ang Diyos natin. So, yung distinctive view, yung nabanggit ko sa kanila, yung the return of Christ is defined by God to distinct plans. Church, yon yung mga mananampalataya, composed of Jews and Gentiles, makikita natin, ira-rapture yon sa first coming. And then sa second coming, two-phase kasi yun Darating ang Panginoon secretly for the rapture. And then, babalik ulit siya para publicly, para kunin para sa Israel.
sa millennium para establish yung kingdom niya sa Jerusalem. So yan yung basic distinctive niya, yung double-faced parousia. May dalawang, pag sinabi natin parousia, yun yung second coming, alright? Ayan, tingnan natin ito, no? May double-faced parousia, dalawang pagdating. Kung yan yung nakita nyo sa inyong handout, yung chart na yan, yung una, kita nyo yung rapture, si Christ will come secretly, and then kukunin niya yung mga believers, and then magra-rise yung mga believers din na namatay na, and then kukunin yun, kakaunin niya yun, dadalhin niya sa langit. Ganun yung mangyayari. Yung unang pagdating ni Jesus. Pagkatapos, babalik ulit siya. Makikita natin. Doon sa Revelation na tinatawag, yung public na kanyang pagdating, makikita siya ng mukhaan at doon niya i-establish ang earthly kingdom sa Jerusalem at magkakaroon ng parang general conversion of the Jews. Pero ang pagdating niyan ay hiwalay. Kasi dahil dalawa yung piniling tao, Israel and Church. So pagdating sa millennium, magkahiwalay yon. Merong Israel, hiwalay yan sa mga Gentile believers. Pagdating sa langit, magkahiwalay pa din. Isipin nyo, no, yung grabe yung discrimination. Special lang Israel. Maski sa eternity, hiwalay yung tao, hiwalay yung pinili ng Diyos. Ang Israel sa eternity iba, so yung mga Gentile believers sa eternity, iba din. So, ang hirap isipin hanggang sa langit, pero magkahiwalay na tao ang Panginoon. Yun yung double-faced parousia. Pero makikita rin natin, yan. So, yung first phase, Jesus will be coming to get the believers out of earth, the resurrection of the believers, and then yung judgment seat only for Christians, yun yung makikita natin. So, kaunin sila doon. And then, merong interim period, 7 years yan, makikita ninyo, yan, from the first coming niya na secret hanggang sa public coming niya sa Revelation, merong 7 years yan na tribulation period. Yun yung nakikita natin kasi na-defer yung kingdom dahil ni-reject ng Israel si Christ. So, yan ang mangyayari. Makikita natin. Pero sa Revelation, sa public appearance ng Panginoon, yan, makikita natin, bababa ang Panginoon kasama ang mga mananampalataya para mag-reign on earth sa Jerusalem. And then magkakaroon ng worldwide conversion of the Jews to Christianity during that time. And then judgment of the nations based on their treatment of Israel. Ganun palagi yon. Yun yung mangyayari doon. And during that time din, ay nawala yata sa chart ko yung mangyayari yung Armageddon, sinasabi ni Justin. Diyan, sa period na yan, nawala doon sa chart. Yung Armageddon, makikita sa chart ko. Yung Armageddon, mangyayari diyan kasi diyan ay magkakaroon ng paglalaban, ang diablo at ang kanyang mga anghel diyan ay gugupuin sa pagbabalik ng Panginoon, yung kanyang second phase coming at para umpisahan ng millennium. Yun ang makikita natin. And then, yung millennium, kita natin, yan na yan, yung millennium. Si Christ magre-reign on earth na nakabase sa Jerusalem. Yun, during the millennium. And from there, sinasabi nga na during that time, Satan is bound. I-restore ang temple sa Jerusalem. Pero mananatili yung distinction between Gentile believers and Jewish believers. So yun magkahiwala yun. Hanggang doon. And then finally, of course, after the millennium, darating yung end of the millennium, yung Satan again is loosed. Kakaroon na naman ng panibagong Armageddon doon. Makikita natin doon. And then the resurrection of the wicked,
great white throne judgment, renovation of the earth, and yun na yung magaganap dyan. And then after that, of course, yung final state na, the new heavens and the new earth, the people of God will live in eternal fellowship with Him. Pero eternal distinction pa rin between Gentile and Jewish believers remain. Maski sa new heavens and new earth. Paano kaya? Yun, hiwalay sila talaga hanggang sa eternity. Okay. So with that, tingnan natin ngayon pwede bang yung two-faced scheme of the parusya, pwede ba natin, makikita ba natin yan, pagtuturong yan sa Scripture? So yung ating general critic number 1, meron kasing 3 terms na ginagamit sa pagbabalik ng Panginoon. Una, yung parusya, yung personal presence ng Panginoon, yung pagdating niya, na primarily, yan yung makikita natin sa passage ng 1 Thessalonians 4:15-17, na itinuturing na yan yung passage for the doctrine of the rapture. Kasi the saints will meet the Lord in the air. So sa kanila, rapture yung ibig sabihin nun. So in other words yan, babalik si Jesus para kunin yung mga mananampalataya secretly. Nung naalala ko, bago akong Kristiyano, takot na takot ako kasi may pinanood kaming film. Ano ba yun? Yun yan. Kasi yung mga kinukuha nira-rapture ganun. Kasama kaya ako sa maratyo. Tapos yung mag-ama na rapture yung anak, na iwan yung ama, ganun. Sabi ko, paano yun? Takot na takot ako nun. Paano pag nagkaroon ng rapture, may iwan ako o may iwan ko yung mga mahal ko sa buhay? Sabi, napaka-cruel nung idea ng rapture na yun. So, ganun yung takot ko noon. Yung pangalawang term ay yung epapania. Yun naman yung ginagamit yun sa 1 Timothy 6:14. At ipinreach ko sa inyo ang Titus 2:11 and 13. Ang ginamit na salita doon, epapania. Ang nire-refer daw noon, yun yung second coming. So, yung first phase ng coming, rapture, sabi yung 1 Thessalonians 4, and then yung second coming doon sa mga passages na to. So, ayan, makikita natin may manifestation. Pasensya na kayo sa icon, wala akong mapiling icon. And then yung pangatlong salita, yung apocalypsis. Yun yung makikita natin, yung revelation, ibig sabihin ng visible appearing. Andyan yung 2 Thessalonians 1:7, na nagre-refer din yan sa second coming. Paano ba natin ituturing itong mga salitang ito? Makikita natin. Una, yung tatlong Greek word na yon sa pagbabalik ng Panginoon, yung parusya, ginamit din yan sa 2 Peter 3:11 and 12. Ano yung tinutukoy doon? General judgment na. Yung pagguho ng langit at lupa, yung final day yon na darating na ang bagong langit at lupa. Parusya yon, second coming. Pero kaya, kung gagamitin mo yung parusya para sa Greek term, para sa rapture, ginamit din yan sa ibang passages which refers to the second coming, the final day ng second coming. Maski na yung apocalypsus at saka yung epapania, ginamit yan interchangeably. Hindi yan parusya para yan sa rapture. And then tapos yung apocalypsus, epapania, yan ay sa second coming. Hindi Lahat yan ginagamit sa isang pagdating ng Panginoon. Hindi siya magkakahiwalay. Lahat yan interchangeably tumutukoy sa pagbabalik ng ating Panginoon. Okay? And then makita rin natin, point number 2, wala namang sinasabi kasi ang New Testament na distinction doon. Coming for and coming with. So dumating siya para sa mga mananampalataya at doon sa pagbalik niya kasama yung mga mananampalataya. Kasi dinidifferentiate nila yung coming for rapture, coming with second coming. Kasi bababa siya kasama yung saints. Ayun nga yung passage lang sa 1 Thessalonians 4:16. Nakikita na to meet the Lord in the air. Yung salitang ginamit yun, to meet the Lord, yung apanthesis, yun ay just simply means to meet in order to escort to the destination. So walang dalawang meaning yun na makikita natin. So kinukuha para dalhin sa
sa kanyang destination. Nagmi-meet in order to escort to the destination. Wala namang tinutukoy about rapture doon. And then, tignan din natin, pagka sinabi nating parusya, consumatory yan sa New Testament. Ibig sabihin, pag parusya, ang idea niyan, the coming of Christ will usher in the end of all things. Yun ang New Testament. Pag dumating si Kristo, tapos na ang lahat. End na. Tapos na ang mundo. Consumatory. Kung yan yung timeline natin, end of all things, second coming, final state. Ganun lang yung makikita natin ang presentation. Yung pagbalik ng Panginoon, consumatory, wala siyang, babalik siya secretly, hindi pa pala yung tapos ang lahat. Ganun. Babalik siya second coming, hindi pa rin pala tapos ang lahat. Maghihintay ka pa sa final state. So, in other words, pinakikita palagi sa atin, na yung pagbalik ng Panginoon, consumatory. The coming of Christ will usher in the end of all things. Let's take some passage here. Yung 1 Corinthians 1:7, sinasabi doon sa lahat ng mananampalataya who love disappearing, eagerly waiting for the revelation. Nandun yung epiphania of our Lord Jesus Christ. Yung makikita natin, terminal point of the Christian expectation, revelation. And na, yun yung final day. Yun yung inihintay ng mga mananampalataya doon. Tumitingin sila sa iisang pagdating lang. Tapos na, consumatory na yun. Maski doon sa 1 Corinthians 15:23-20, di ba yung context nun about resurrection? Because believers will be resurrected from the dead to be given glorious body. Ano yung basis? Bakit daw? Why would believers be resurrected to glory at the end? Because Christ is the proof. He rose from the dead, and therefore, believers will also rise from the dead. Yun yung context nun. Ang sinabi doon, afterwards, those who are at Christ, are Christ at His coming, then comes the end. Immediately. Pagka yung finality ng language, pagbalik niya, the end. Wala nang mangyayari pang kung ano-ano pa pagbalik ng ating Panginoong Hesukristo. So the finality will be in conjunction with the resurrection of those who are Christ at the parusya. Pag nabuhay na ang mga mananampalataya, yung makikita natin. In general resurrection, pag nangyari na yon, sa pagbabalik ng Panginoong Yesus, final na yun. Yun yung makikita natin doon sa bagay na yan. So, kung titignan natin, yung parusya, may mga references tayo. The parusya will be on the last day of the last days. Sige nga, kailan nagsimula ang last days? Anybody? Sa pag-aintindi nyo, kailan nagsimula ang last days? First coming. Nung namatay si Jesus, nabuhay siya, nag-umpisa na yung last days. Kailan mangyayari yung last day? Second coming. Hindi pa pala last day yung, according to sa view ng dispensationalism, yung final last day, hindi pa pala yun ang last day. Dalawa pa yun . May unang day, rapture, secret coming, meron pa siyang babalik uli. Sinasabi doon, coming uli, hindi siya final. So pag tinignan natin, yung first advent, tapos yung second advent, pagbabalik ng Panginoon. So yung period na yan, ang tinatawag ng last days, yung already, not yet, yung future what is supposed to be future ay nag-invade sa present. Kaya may tension yon. Makikita natin, already nandito na, pero not yet pa. Yun yung last days na makikita natin. And then, siyempre, pagdating dyan, yung pinaka-last day. Last days, last day. Ganun lang naman yun. Hindi last days, then one day, and then another day. Hindi na last days yun. Last days pa din pag nangyari yun kasi hindi pala isang day lang. So sa last day, dyan mangyayari yung general resurrection and general judgment. Yung pinaka-last day. Yun yung terminology ng Biblia. May last day. Okay?
Hope I'm making myself clear about that. So, mangyayari yung general resurrection with these passages, general judgment as well, mangyayari yan sa last day. Right? Okay? Ngayon, sinabi nga ni John Murray, thus all three terms, yung parousia, epapaneia, at saka yung apocalypsus, lahat yan, sinabi niya, specified that event which is the goal of hope and the terminus, katapusan, final yon, of confirmation, namely the advent of Christ, beyond which there will be no further place for expectation, no need for the confirmation contemplated. Wala ka nang i-expect after that. Kasi final na yon. Terminal na yon, final day na yon, yung pagbabalik ng Panginoon. Lahat ng terms na ginamit na yon, tumutukoy yun sa final day. Right? Okay. Now, mag-isip tayo. Kaya nga, isipin mo, to suggest a prolonged period and complicated series of events after the parousia is to ultimately fall, to terminate our blessed hope on the coming of Christ. Palagi ko itong sinasabi ko ito eh. Kung yung blessed hope natin sa pagbalik ni Kristo, tapos may complicated series pa pala sa pagbalik niya. Parang binubuhusan ng malamig na tubig yung aking hope. Hindi pa pala blessed hope yun eh. Marami pang mangyayari. Ayan, makikita natin yun. Kino-complicate niya yung ating blessed hope. And then, to say that God's plan failed, therefore had to resort to second option, is to question the sovereignty of God and His absolute perfection. Sinabi nga ni Job, di ba? No purpose of thine can be thwarted. Hindi pwede na ang ating Panginoon, immutable nga siya, unchangeable siya, He is the everlasting God. Hindi pwedeng pabago-bago siya ng dealing sa atin. And so yun nga, para sabihin na, kasi nireject ng Israel, kaya nagbago ang isip ng Panginoon, pinospone niya yung kingdom. Kaya na accidental sa afterthought ang church. Church age muna bago babalik siya para establish yung kingdom. It is to suggest that our God is not perfect. Kasi hindi pala niya nalalaman yung mga pinaplano niya eh. Nagplano siya, tapos nabigo siya. Teka muna, nabigo ako. Ibahin natin ang plano, sabi niya sa buong Trinidad. Nagplano sila from eternity, ito ang gagawin natin. Hindi nangyari. Teka muna, bago tayo, change plan. Plan B tayo. Plan A, ito, gagawin natin. Hindi nangyari. Plan B tayo. Pag hindi nasunod yung plan B, plan C. Ganun ba ang ating Diyos? Kagaya ba siya ng tao dahil hindi niya alam talaga mangyayari, kaya meron siyang plan A, plan B, plan C. Our God is not like that. His wisdom, His knowledge is perfect. Hindi siya yung nagplano tapos teka muna, na lang ito, baka sakali lang. Pag nangyari, mag-iba tayo ng plano. Hindi ganun ang ating Diyos. Alright? And then, to anticipate a glorious return of Christ for His people would only end up to another 1,000 years of battle in the fallen world is outrageous. Isipin mo, ayun na nga, lagi kong binabanggit, ina-anticipate natin yung glorious return ng ating Panginoon. Yun yung blessed hope natin. Tapos, mauuwi lang pala sa 1,000 another literal years na pakikipagdigma. Isipin mo lahat na Christ will come with all the saints. Glorious na yun, glorified saints. Bababa ulit para makita sa alubiho sa mga sinners. Para makipaglaban ulit sa diablo at sa mga... Ano ba? Tapos na yun, nag-glorified na ako sa langit. Bababa pa ba ako para makipaglaban, masalamu sa mga makasalanan? Mamumuhay pa ba ulit ako sa fallen world na ito? Glorified na ako sa langit. Hindi, parang outrageous para sa isipin sa mananampalataya yun. Alright? Yun. So, okay. Kailangan yung reflection natin palagi, i-present natin ang parousia, ang second coming, as the final hope of the believer. Ganun tayo mag-isip dapat. Yun yung final hope natin. Sabi nga ni Don Carson sa kanyang aklat, The Gagging of God, the ultimate solution to society's problems is the parousia. So kung grabe yung graft and corruption natin, billions yung nawawala dahil sa flood control project. Naging ano tawag nila doon? Ghost,
ghost projects. Nakalimutan ko na yung term na ginagamit nila. Para mawala yan, yung mga kalamidad, tulad nitong nangyayaring mga bagyong itong mabibigat na ito. Yung ultimate Christian hope natin is a new heaven and a new earth. And Christians cannot compromise on this point. Tapos na, pagdating nun, no more sin, no more crying, no more pain. Yun yung ating blessed hope. Right? Okay. Ngayon, gusto kong tignan natin ngayon yung historical premillennialism. Kasi maiksi lang ito kasi walang masyadong pagkakaiba kasi ang view ng dispensational premillennialism at saka historical premillennialism. Ang malaking pagkakaiba lang, ang premillennialism, historical premillennialism, believe in only one people of God, the church, composed of the Jews and the Gentiles. Hindi sila two separate people sa plano ng Panginoon. Hindi kagaya ng dispensationalism. So kung titignan natin, ang distinctive view ng historical premillennialism, the return of Christ will usher in an earthly reign of Christ with the church over the nations of the earth in the millennium. Yun lang naman yung distinctive view. Na ang tingin nila sa Revelations 20, literal pa din yun, na 1,000 years, na mangyayari yun. At si Jesus bababa, and then kasama yung mga glorified saints na sila ay maghahari kasama ni Kristo sa Jerusalem. Itatayo yung temple at maghahari si Jesus kasama ng mga glorified saints doon during the millennium. Yun yung distinctive view ng historical pre-mill. Ngayon, yan nga yung makikita natin sa chart nila. Tingnan ninyo, yung parousia ni Christ, isa lang para sa historical. Yun naman yung, kaya hindi siya yung kagaya sa dispensationalism, two-phase coming, two kinds of people, Jews and Gentiles. Hindi ganon. Isa lang yung pagdating niya. Pagdating ng Panginoon, sinasabi dito, magkakaroon ng resurrection of the righteous, at then at the same time, magkakaroon ng Armageddon, yung Satan, ito nga, yung will be loosed, and then gugupuin si Satan to usher in the millennium age, ganon. Dahil Satan is already bound during the millennium, kanya magre-reign si Christ with the glorified saints in Jerusalem. Pero after the whole millennium, again, Satan will be loosed, and then doon mangyayaring judgment of the wicked, resurrection of the wicked, and then the final state. Yun yung makikita natin doon sa chart ng historical pre-mill. Tingnan natin, yan yung parousia. Iisa lang. Walang two-phase coming sa historical pre-mill. Right? So yung distinction niya from dispensationalism, premillennialism believes in only one coming and one people. Right? So it believes that the church is the true Israel who will reign with Christ in the millennium in Jerusalem. So hindi two separate people. Ang magre-reign sa millennium, ang church composed of believing Jews and believing Gentiles, isa yun. Kasi for the historical pre-mill, ang true Israel, ang church, yun yung makikita nating talagang tao ng Panginoon. So it does not believe that God's plan failed. When Israel rejected Christ, that the church is an afterthought. Hindi ganun ang paniniwala ng historical pre-mill. So, makikita natin yung from the beginning, God's plan was for the Jews and Gentile believers who that shall compose the true Israel, the church. So talagang plano ng Panginoon sa kanila, ayon sa kanila, na babalik si Jesus para establish ang earthly kingdom, and then yung church, the true Israel, composed of Jews and Gentiles, ay magre-reign with Christ in Jerusalem. So earthly reign yan makikita natin doon. So yun yung makikita natin. Pero gusto ko lang mag-critical doon.
To say that Christ shall come to establish an earthly kingdom is contrary to his claim that his kingdom is not of this world. Di ba? Sabi niya sa John 18:36, sabi niya, "If I like, no, my kingdom is not of this world. If it is, edi makikipag-away ang aking mga alagad. Magte-take ng arms, makikipagdigmaan. Pero my kingdom is not of this world." Spiritual ang kingdom niya. And so para sabihin natin ulit na magkakaroon ng earthly kingdom, ay contrary yun. Sinabi na nga ng Panginoon, ang kingdom niya is spiritual, not earthly. Eh bakit magkakaroon sa 1,000 years ulit ng earthly kingdom? So how, and then again, pareho din, how can the glorified saints mingle again with the sinners of the world? And the scene of Christ's reign with the saints is in heaven, not on earth. So, tinuro ko na yung nakaraan, yung Revelations 20. Yung reign doon sa langit hindi sa earth, hindi sa Jerusalem. Yun yung makikita natin doon. So, yun lang isang maliwanag. Pinaliwanag ko exegetically ang Revelations 20 na yung reign na tinutukoy ni Christ doon and with the resurrected believers ay sa heaven, hindi sa Jerusalem. Hindi siya earthly reign. Sabi nga ni Louis Berkhof, si Louis Berkhof ay Amil, right? This premillennialist view erroneously seeks its main support in a passage sa Revelations 20, which represent a scene in heaven and makes no mention whatever of the Jews, of an earthly and national kingdom, nor of the land of the Palestine. So walang minention, sabi niya sa Revelations 20, na magre-reign ulit sa earth, in Jerusalem, and nasa national kingdom. So yun lang yung bagay na yun. Again, natapos lang ako doon sa, pinresent ko lang sa inyo ang dispensational premillennialism and historical premillennialism. I'm ready to accept ang historical premillennialism kasi consistent pa rin sa one people and one coming. Alright? So naging literal lang yung interpretation ng Revelations 20. So any questions so far sa bagay na yun? Any question? You have 15 minutes. Sinisikap kong tapusin in 45 minutes para may room for Q&A. Good morning po, Kuya Wancho. Oo. Good morning. Madali lang po, short lang po ang question. Saka, baka sakaling hindi ko lang narinig doon sa o nalagpasan ko po. Yung tanong ko lang po kung yung 1,000 years na mangyayari ulit paghahari ng Pais sa Kristo. Kailan po ba magsisimula ito? O nagsisimula na po ba ito? Hindi ko lang narinig po siguro. Tanungin natin ang mga pre-bill dito. Sinabi nga, according to the chart ng historical pre-mill, mangyayari yon sa coming ni Christ. Mag-uumpisa yon, Armageddon will happen, i-defeat niya si Satan and all the demonic forces para mag-umpisa yung earthly kingdom sa Jerusalem. So Christ will reign in Jerusalem, i-restore yung temple, and then the glorified saint will come with Christ to reign in Jerusalem. Earthly yun. Okay, yun yung view ng historical pre-mill. Ang sinasabi ko nga, pagdating natin sa post-mill at sa amil, explain ko naman sa inyo yung view niya sa 1,000 years. Sa meantime, pinresent ko muna sa inyo yung literal interpretation ng 1,000. That is not my view. Pero pinresent ko lang ito sa inyo. Hindi ko view yung literal 1,000 years. In-explain ko na yan last Sunday. Anyway, sino pa? Mayroon pang tanong? Kung naalala niyo last Sunday, ang position kong ipinresent ay nagsimula ang millennium symbolically from first coming uli matatapos sa second coming. Hindi after the second coming, may literal 1,000 years. So symbolical yon sa last days na magaganap. Meron pa mga tanong? Alam ko? Mga tanong dyan? Again, sa tanong, bakit tinuturo ni Pastor? Gusto ko kasi ngayon, may mga reform na yung eschatological views nila, especially sa millennium, bumabalik sa post-mill, bumabalik sa pre-mill. So,
Para maliwanag sa atin. At inumpisahan ko yung pagtuturo na hindi ito heretical doctrines. Hindi natin sasabihin, hindi totoong Kristiyano, ibang view niya eh. Hindi ganon. So, hindi ganon ang ating tingin sa iba ang pananaw sa atin sa pagdating sa millennial views. Alright? Mga mananampalataya, kapatid natin sa Panginoon. Magkaiba tayo, hermeneutically, alam natin, nakita natin, hindi consistent, it's a bad hermeneutics actually ng Revelations 20. Pero tinatanggap natin yun kasi hindi naman heretical doctrine yan. Hindi ito doktrina na nagsasabing hindi Diyos si Kristo, hindi siya tunay na tao, hindi siya namatay sa krus para sa makasalanan. Hindi yan doktrina na nagdi-deny ng resurrection ni Christ. So, it doesn't have anything to do with the fundamental or basic doctrine of our salvation. Kaya, huwag nating i-demonize pag iba ang view niya sa eschatology. Anymore? Sige, babasa. Sa online po, dalawa po kay Trina at kay Kuya Mars. Kay Kuya Mars po muna, paano po makakatulong sa evangelism ang mission ng Iglesia ang tamang paniniwala ng katuruang ito? Paano po makakatulong sa evangelism and mission ng Iglesia ang tamang paniniwala ng katuruang ito? Ang maganda yung senior ni Ate Chit last Sunday. Kasi yung both ng post-mill and amil, yung church age, wag nating alisin yung defeated na, Satan is already bound. The gospel, talagang right na ito hinug to harvest for salvation. Kaya pag ang church, hindi siya aktibo na ginagawa yung Great Commission, nasa-set aside niya itong doktrina na during the church age, bound na si Satan. At yung ebanghelyo malayang kikilos upang magligtas ng mga tao ng Diyos. Yun. So, yun yung mag-i-encourage sa atin. Lalo tayo magsipag kasi nandito, meron na pala tayong pribilehyo, opportunity kasi may advantage tayo kasi Satan is already bound. Hindi pa mangyayari yung binding ni Satan something in the future. No, Satan is already bound by the death and the resurrection of Christ. Satan is already bound. Right. Meron pa ba? Kuya Joel. Matthew chapter 24, sabi doon, verse 14. And the gospel of the kingdom will be proclaimed throughout the whole world as a testimony to all nations, and the end will come. So, ibig sabihin, yung church, dahil ito yung church age, ang task ng iglesia ngayon is to preach the gospel sa lahat ng mga bansa. At yun yung sabi dito ng Panginoong Kristo Jesus. Pag nangyari yun, babalik ang ating Panginoong Kristo Jesus. Right, thank you sa passage na yun. Maliwanag yung passage na yun. Kinote ko yun last time, although hindi ko binasa. So, isipin ninyo, the more na active ang church na mag-fulfill ng Great Commission, the more na nai-hasten ang pagbabalik ng Panginoon. Yun yung makikita natin. Wala na? May mga notes dyan, kung gusto nyo mag-review. Huwag nyo naman sayangin yung papel. Magandang klase ito, 1 ito eh. Tapos 80 pa yung kanyang number. Ang mahal-mahal. Tapos ginamit ko pa yung ink ni Abby. Ang dami-dami, di ba? Baba naman si Abby, tatapon nyo lang. Basahin nyo naman. I-review nyo naman. For your own good. Sabi ko nga, ang dahilan kung bakit ko gustong balikan ito para i-refresh tayo sa ating blessed hope. Right? I-refresh tayo sa blessed hope natin. Wala na. Kala ko dalawa yung tanong dun. Ha? Kay Trina. Nasagot na raw. Nasagot na. Galing,
Hindi pa ako nagsasalita, nasagot na. Sino kaya yun? Okay. Thank you. Yeah. All right. Sabi nung anak ko, hindi daw ako marunong gumawa ng PowerPoint. Yung colors niya, naglalabo-labo, kaya hindi masyado. Pasensya na kayo, ha. Alam mo yung mga senior, medyo mahina, eh. Sa ganyan, yung color ko, para kung hindi nyo man masyado naiintindihan, pinipilit ko naman. Yun lang ang kakayahan ko para maintindihan. Making chart, illustration, para maintindihan natin simple. Okay? So, wala na? Oh, yun, Kuya Wancho. Isa na lang po. Yung kasing pagka ina-analyze natin yung 1,000 years, para bumabase po kasi Pastor yun sa times o panahon. So, yung mga bagay na yun, nasabi nyo na Pastor na umiiral na rin yung Diablo saka yung mga salita ng Diyos na nag-spread out. Umiiral na rin Pastor. So, yung panahon yun. Kaya lang, mahirap din Pastor bilang mananampalataya. Kasi sa panahon niya yun, ang preparation ng mga mananampalataya, yung makapagsabit siya sa Panginoon Diyos nang naayon sa kalooban niya. Kaya yung panahon po, ano bang pwede nating ma-exact na ano yung 1,000 years na panahon? Exact date na wala talaga yun. Ano po, Pastor? Wala talaga siyang exact na meaning yung 1,000 years. Panahon Hindi. ba yun? Hindi. Punong-puno nga ng meaning yung 1,000 years. Eh. Yun yung tinatawag. Paliwanag ko sa next Sunday. Ang problema ko pala ay hindi ko nakita yung schedule. Hindi pala ako ang Sunday school next Sunday. Naiba yata ang schedule si Pastor Noel yata. Kasi nasa Thailand siya i-covenant yung church ni na Pastor Mark Aksa yata. So next Sunday yata hindi ako, sorry. And then 23 yata nasa LLCF ako, makikipag-usap ako kay Kuya Joel. Isang lesson na lang ito para ma-conclude natin yung study natin sa Millennium. Alright? So, next Sunday, mas maliwanag pa yun. Yung buong church age since Christ came, yung first coming niya, nandun na nagsisimula na yung 1,000 years na symbolical, hindi siya literal na 1,000 years. Okay, wala na. Sige. Let's close in prayer. Our Father, we thank you again for showing to us our blessed hope in the Lord Jesus Christ. Kanina, inawit namin sa pasimula, oh, that will be glory, glory for me, na makikita namin ng Panginoon ng mukha, and that we are also glorified with Him. Yun po yung blessed hope namin Kaya nga, ito magpapalakas ng aming pananampalataya sa mundong punong-puno ng kasalanan, punong-puno ng mga kalamidad, mga bagay na mahirap intindihin. Ang blessed hope lang namin pagbalik ng Panginoong Hesus, wala na ang lahat ng ito. Kaya salamat po sa blessed hope na ito na meron kami kay Kristo. Kaya patibayin mo kami, ano man ang pinagdaraanan namin sa buhay ngayon, meron kaming blessed hope na one day, mawawala ang lahat ng ito. Kaya kami po'y nagpapasalamat sa mga paalala mo ngayon. Ito po'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen.